Pwede ba? Palakpakan natin ang Diyos. At kung may katabi kang tatay ngayon, sabihin mo sa kanya, ikaw ay mapalad dahil ikaw ay may takot sa Diyos. Ang isa pang katangian ng tunay na ama ay ito. Ang tunay na ama ay provider sa kanyang pamilya. Ito ang sabi ng awit 128 verse 2. Kakainin mo ang bunga ng paggawa ng iyong mga kamay, ikaw ay magiging masaya at ito'y magiging mabuti sa iyo. Kailangan po itong maunawaan ng mga ama. Ng mga ama ang provider sa pamilya. Hindi ang asawa at hindi ang mga anak. Mga ama, nasa balikat po natin ang pagbalikat sa kabuhayan ng pamilya. Mag-provide ng pangangailangan. Ang amang hindi nagpo-provide sa pangangailangan ng pamilya ay binibigo ang kanyang pamilya. At ang mga bata ang nagdurusa. At hindi siya maigalang ng kanyang asawa. At ang nagiging resulta, ang tatay na iyon nawawala ng self-respect. Sabi po ng 1 Timothy 5 verse 8. Ngunit kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya. Alam mo, may mga tatay na kapag nandoon ang kanyang mga kumpare, ilalabas ang pangulam ng kanyang mga anak at ipapakain as pulutan. Dumating ang kumpare. Alam mo, ang sabi ng verse na binasa ko sa inyo, masahol pa siya sa hindi mananampalataya. Kailangan pong nagtatrabaho ang mga binata na gustong magkapamilya. Wag ka muna maghanap ng asawa. Ang unahin mo'y trabaho. Dahil ito ang responsibility ng mga tatay ng magiging leader ng pamilya. Sabi sa awit 128 verse 2, kakainin mo ang bunga ng paggawa ng iyong mga kamay. Ikaw ay magiging masaya at ito'y magiging mabuti sa iyo. Diyos po ay nangako na pagpapalain ang hahawakan ng ating mga kamay. Bakit kaya? Bakit niya pagpapalain ang hahawakan natin, ang ating mga gagawin? Kasi ang main purpose ay upang tayo'y maging blessing sa iba. Or kung tatay naman tayo, ang unang purpose nito ay maging provider tayo sa pangangailangan ng pamilya. Ang ibang mga tatay ay walang hinahawakan. Kaya walang pagpalain ng Diyos. O walang tiyaga sa hinahawakan. May tatrabahuhin na kaunti, ayaw na. At sasabihin, kaunti lang naman ang kita doon. At saka nakakapagod naman doon. Alam mo, magtagal ka. Hanggang ikaw ay magka-experience. Hanggang kayo matuto. Hanggang kayo ma-promote. Hindi niyo napapansin kung bakit marami sa mga magkakamag-anak, pare-pareho ang negosyo? Alam niyo kung bakit? Kasi natuto sila eh. Di naman sila nag-start na yun ang business nila eh. Natuto sila. Kaya ang pagtatrabaho ay hindi lang naman para ikaw ay kumita. Ang pagtatrabaho ay pwedeng para ikaw ay matuto. Para pagdating ng araw, meron ka ng iyo. Pero kapag ang thinking lamang, konti ang kita no. Kaya hindi magtiyaga Kaya hindi magtagal Magtagal ka. At hindi lang para bigyan ng pera ang mga anak. Hindi naman ibig sabihin, at provider ang mga tatay, hindi naman ang gagawin lang natin ay magbigay ng pera sa anak. O bigyan ng asawa ng magandang bahay. At sasabihin natin, tapos na ang aking obligasyon. Kundi, provider din tayo ng seguridad ng family, security, ng katahimikan, ng kapakanan ng tahanan. Ewan ko pero ang mga tatay, they tend to think of the future.
future. Yan ang mga laking gustong bumili ng mga insurance, sa pre-need plans. Laging nilang gustong ihanda yung bukas. Kasi yun ang thinking ng mga ama. Ang mga tatay po, ang provider din ng spiritual leadership sa bahay. Ang mga tatay ang magpe-pray para sa kanyang pamilya. Dahil kung hindi tatay ang magpe-pray, sino pa? Maraming mga tatay inaasa sa iba ang pagpe-pray sa pamilya niya. At ang unang inaasahan ay ang kanyang asawang babae. Sama mo na lang ako sa panalangin mo, ha? Hindi. Ang mga tatay kailangan ang leader sa espiritual na pangangailangan ng kanyang tahanan. Ako'y natutuwa sa church na ito sapagkat napakaraming tatay. Ako'y nalulungkot sa church na punong-puno ng mga inay at ng mga ina, ng mga mami. At gusto kong itanong, nasaan ang leader ng tahanan? Kung bakit baga naman pagdating sa spiritual, ang nagiging leader ay ang ina. Mga tatay, it's about time na ating kuhanin muli ang tayong ito. Na tayo ang magli-leader sa spiritual na pangangailangan. Ang spiritual leadership ay kailangan nasa balikat ng mga tatay. Ang mga tatay ang magsasabi sa mga anak, hoy, magbihis na kayo, tayo malilate. Pag kayo na-late, ang tagal-tagal nyo, oy, pupunta tayo dito, atin tayo nito. Kailangan ang ama ang naglili doon. Kung may katabi ka uling tatay dyan, sabihin mo, ikaw ang spiritual leader ng pamilya. Ngayon, isa pang katangian ng mga tunay na tatay. Ang tunay na tatay ay masaya. Makikisabi po, ang tunay na tatay ay masaya. Awit 128 verse 2. Kakainin mo ang bunga ng paggawa ng iyong mga kamay. Ikaw ay magiging masaya at ito'y magiging mabuti sa iyo. Masaya. Alam niyo, may nabasa ako na ang mga bata daw ay humahalakhak ng parang sa isang araw yata. Ang dami-dami, hindi ko na ano yung figure pero ang dami. Pero noong tumanda, para bang nabawasan ng 300%. Yun ang natatandaan ko, something like that. Something happened habang tumatanda yung bata, nawawala ang kanyang halakhak. Mga tatay, ibalik mo yung halakhak na yan sa pamilya. Ibalik mo yung tawang yan. Hayaan mong ikaw ang cheerleader sa inyong bahay. Hayaan mong ikaw ay nagbibiro doon, nagpapasaya doon. At masaya, ano man ang sitwasyon ng buhay. Pastor, paano ako magiging masaya? Ganyan ganito Eto po. Ang kailangang baguhin ay ang pananaw sa kaligayahan. May nagsabi, ay nako, hindi ko na alam ang mangyayari sa akin pag wala akong pera. Alam mo, sasabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyo pag wala kang pera. Ano po yun? Wala. Pareho din. Pareho din. Kung ano ka, nung ikaw ay may pera, ganun ka rin nung ikaw ay mawawalan ng pera. Pag ikaw ay masayahin nung walang pera, masayahin ka rin nung may pera. Kung ikaw ay malungkutin noong may pera, malungkutin ka rin nung walang pera. Hindi yung mga sitwasyon mo sa labas ang mag-aapekto ng iyong kaligayahan. Pilit nating binabago ang sitwasyon ng buhay para sumaya. Pero ang dapat baguhin ay ang pananaw, ang outlook. Eto dalawang tao, nasa traffic, nasa highway. Let's say nariyan sa SLEX. O nandoon sa may ginagawang skyway. Sabi nung isang na-traffic, ang babagal namang gumawa ng mga to. Ay, nakakainis na.